Magandang araw! Sa bidyong ito, ating pag-aaralan ang tamang artikulasyon ng mga titik na panlabi, pangipin, panggilagid, pangalangala at panlalamunan. Malalaman natin kung paano binibigkas ang mga tunog ayon sa bahagi ng bibig na ginagamit. Tayo na at matuto! Una ay ang panlabi. Ang mga titik na panlabi ay binibigkas gamit ang labi. At ang mga salita o titik na gumagamit ng panlabi ay ang B, P at M. Kapag binibigkas ang B, ito ay nagiging tunog na P. At ang P, P. At ang M ay M. Pansinin ninyo kung paano nagsasara ang labi. At kapag ito naman ay nagiging salita, ito ay nagiging B, bola. P, puno. M, mangga. Sunod naman ay ang pangipin. Ang mga titik na pangipin ay gumagamit ng dila at ngipin sa pagbigkas. Gaya na lamang ng titik na T, D at N. Ang tunog ng T ay T. Ang D naman ay D. Ang N naman ay N. At kapag ito ay sinasabi sa salita, ang T gaya ng tela, D, dagat, N, niyog. Sunod naman ay ang panggilagid. Ang mga titik na panggilagid ay binibigkas kapag ang dila ay dumadampi sa gilagid. At ang mga titik ng panggilagid ay S, L at R. Ang tunog ng S ay S. Ang L ay L. Ang R ay R. At kapag naging salita ang S, ito ay nagiging saging. Ang L naman, halimbawa, lamesa. Ang R naman, halimbawa, ay rosas. Sunod naman ay ang pangalangala. Ang mga titik na pangalangala ay gumagamit ng ngalangala, gaya na lamang ng mga titik na K, G at Y. At halimbawa ng salita ng K ay keso, ang G ay gatas, ang Y ay yoyo. At ang panghuli ay ang panlalamunan. Ang mga titik na panlalamunan ay nagmumula sa lalamunan, gaya na lamang ng mga titik na H, A at O. At ang salita na halimbawa ng titik na H ay hapon. At ang A ay araw. At ang O ay oras. Makikita ang paghinga kapag tayo ay bumibigkas. Ang tamang artikulasyon ay mahalaga upang maging malinaw ang ating pagsasalita. At yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Paalam!